kumpara sa mga ibang students. They often have well-developed vocabulary as well as advanced reading and writing skills. So, yun nga, nag-excel sila sa lahat ng mga activities na pinapagawa sa kanila, kaya mostly na-recognize sila. They are very motivated, especially on tasks that are challenging or difficult. They hold themselves to higher than the usual standards of achievement. So, parang meron mga students kasi na hindi na sila na-challenge sa mga simpleng activity. So, for example, yung friend ko sa Alfonso Castellano ng Nueva Vizcaya, lumipad siya ng Nueva Ecija kasi hindi na siya na-challenge sa way of teaching or like way of learning sa school namin. Next, teaching strategies for gifted and talented learners. Treat students as individuals. Let students explore their passion and infuse enrichment into activity. Build in time for flexible learning groups, embrace creative questioning, encourage self-directed learning with learners. So, wag mo sila, porque talented sila or like, mas lang yung mga kaalaman ng mga student, ng ibang student, wag mo silang ihiwalay sa ibang student na average, gano'n na normal lang, na average lang yung pagdato nila. So, parang, ang gagawin mo, i-include mo sila sa lahat para hindi sila mag-pressure and mas ma-enhance pa yung way of learning nila, mas ma-enhance pa kung paano sila gumawa ng activities, lahat ng talent nila or like ang mga gift nila ma-enhance pa kapag na-regulate mo as a teacher ng maayos yun. Next, causes of giftedness. So, dalawa to. Una ay yung genetic. Genetic is the belief that smart people marry smart people and have smart children. So, nakuha yung sabi dito sa genetic, which is usual naman na namamana daw yung talented, namamana yung gift na intellectual gift mo as a person. Parang galing daw, dahil matalino yung papa mo, nung nag-aaral siya, or matalino talaga siya, or yung mama mo, mamamana mo yun. Next is yung environmental. The belief that you can make a child gifted by exposing him or her to a variety of enriching experiences beginning at an early age. One example is yung about sa kuwari. Lahat ng sports, kung trinate mo na yung anak mo, or kung trinate na nila yung anak nila at an early age, eventually, mag-i-improve yan na mag-i-improve. Hanggang sa paglaki niya, ano na siya, national basketball na siya, national basketball player na siya. So, sabi dito sa environmental, natututunan or pinag-aaralan yung giftedness or yung talent ng isang tao. So, sa dalawa naman na to, pwede namang genetic siya tapos nag-enhance through environment. Effects of being gifted and talented learners. First is yung increased risk of anxiety. Ito yung parang nag-pressure na sila kasi iniisip nila yung expectations na mga taong nakapaligid sa kanila. Yung dapat makaka-achieve pa sila ng mas mataas, gano'n. Next is yung depression. Yung nga, pagkatapos ng pressure, eventually, magde-depress na sila kasi masyadong nag-build up yung mga emotions or yung sobrang pressure ng expectations ng ibang tao. Next is yung low self-esteem. So, may mga student na talented and gifted talaga sila, pero may low self-esteem, which is parang wala silang confidence para i-show yung talent nila. Learners who are gifted and talented in visual arts. Children gifted in art develop the desire and the ability to depict people and other subjects from their environment at an early age than other children. The element of composition, color, space, and movement are blended with greater sensitivity by
Behavioral traits is yung early evidence, kaya gagaya nga yung genetic parang at early age, parang may ano na siya na gusto niya na mag-basketball. Ganon. Emergence through drawing. Ay, basketball. Ano po? Through arts na nag-drawing yung bata. Ganon. Next is emergence through drawing. Yun na. Eventually, sa thoughts nila ngayon, pag-iisip, yung art na na-create nila, naisasulat nila yun, or na-drawing. Lalo kapag bata, di ba? Maraming mga scribble, doodle yung mga bata. Next is yung extended concentration and yung self-directedness. Yung concentration nila, yung way ng pag-iisip nila na nakatuon lang sa art na nag-iisip nila. Next is yung artwork. Compositional control, memory and detail, and sensitivity to art. Yun yung sabi ko gano'n. Sabi ko na gifted talaga sila sa techniques, symbolism, gano'n. And open-ended tasks. Learners who are gifted and talented in music. Learners who are musically gifted and talented are generally characterized by having extraordinary listening skills, super cognitive knowledge, creativity, skillful performance. Their brain seems to be especially good at absorbing and remembering musical information, and they derive a lot of pleasure from repeating it for themselves. So ito yung mabilis nilang matututong melodies or rhythms and recognize patterns and structures in songs. Yung parang may something sa'yo na parang nakikita. Meron naman napapansin niyo ba kapag nanonood kayo ng TikTok, si Charlie Puth, alam niya yung ano doon. Alam niya yung kung anong key ng tunog ng bawat isa. Ay, ng bagay. Halimbawa na lang yung mug na inipupukan niya ng tinitingnan niya ng kutsara. Alam na agad kung anong yun. So, ano naman dinaral niya naman yun. So, ginagaling din siya sa pagiging student o sa pag-aaral. Characteristics of talented and gifted students in music. Has good sense of rhythm. When coordinated, understand musical relationships, and enjoys music activities and demonstrate musical feeling. Respond readily to rhythm, melody, and harmony. Uses music to express feelings and experiences. Next is to make original tunes. Ganyan na nag-compose na sila, nag-compose na sila ng sarili nilang music dahil lang sa creativity na meron sila or yung art na nag-iisip nila. Enjoy dance and dramatic musical activities with musical elements. So, iba-iba yun. Meron akong isang example which is yung nagiging karoon sila whenever they hear music. Yun. Doon din na nakukuha yung talent nila or yung urge nila to learn music more. Learn about or study about music more. Next, learners who are gifted and talented in intellectual giftedness. So, learners whose intellectual abilities, creativity, and potential for achievement are so outstanding that the child needs exceed differentiated general education, programming, adversely affects educational performance, and requires specifically designed instruction and
intensity, flexible thoughts, and process conceptualized thinking. So, talagang nag-extra task sila beyond the basics. And mabilis talaga sila when it comes to learning. And meron tayo, pinagdagalingan dito yung pinagdagalingan ng intellectual giftedness sa student is yung social and emotional support to manage stress and perfectionism. So, meron mga tao talaga ng perfectionist na kailangan nila ng gusto nila, hindi naman kailangan, parang nasa-satisfy sila whenever something feels so perfect kapag natapos nilang gagawin. Next is yung learners who are gifted and talented in performing arts. Learners can demonstrate unusual adaptedness or skills in the field of drama, music, dance, and visual art. So, meron yung bata tayo di ba nanonood tayo ng mga drama. Tapos, eventually, gaya natin mga college, gaya natin mga Filipino majors na marami tayong mga performing activities such as yung dula. Yun, dun na na-enhance yung, or hindi lang siya yung dula, may mga story, basta yung nag-act sila based sa story. Ganon. Next is yung characteristic of the gifted and the talentedness in performing arts. Communicates their vision in performing arts, desire for creating, and excels in demonstrating the performing arts. So, yun nga, parang sa may drama, sa mga dula, doon nila na ilalabas lahat ng talent nila. Doon nila na ilabas yung art na naiisip nila. Next is yung let's move on to another topic. Talakayan naman natin ang tungkol sa learners with social-emotional disorder. So ngayon, ang emotional and behavioral disorder is an umbrella term under which several distinct diagnoses such as anxiety disorder, panic depressive disorder, and oppositional defiance disorder, and more. These disorders are termed emotional disturbance and emotionally challenged. Ito naman yung mga terminal para sa iba't ibang seryosong kondisyon sa pag-iisip tulad ng depression, anxiety, at bipolar disorder na nakaka-apekto sa ating pag-aaral. Ito ay nagpapakita ng mga abnormal na katangian sa loob ng mahabang panahon kapag hindi naagapan. Kabilang dito ang kawalan ng kakayang matuto sa iba't ibang bagay katulad sa pandama o kalusugan. Kahirapan sa pakikipag-ugnayan, hindi ang pagkakag-ugali at pagpapaunlad ng simptomas. Halimbawa, may mga taong nagpapakamatay, hindi na kumakain dahil sa kanilang nararamdamang anxiety at depression. At kapag hindi ito naagapan agad, ay mahihirapan sila sa pakikitungo, pag-aaral, at iba pa. Sumama naman tayo sa anxiety attack. Anxiety can occur when a person fears that something bad is going to happen. It is non-medical term that refers to a feeling of fear or worry that often relates to a particular issue or concern. Ito naman minsan, normal lang natin itong nararamdaman. Ngunit kapag hindi agad ito naagapan, magdilig ito sa matinding anxiety at depression. Ang pagkabalisa o anxiety ay isang pakiramdam ng takot ng masamang mangyayari or at natural ito kung minsan. Kapag ang damdamin at sintomas ng pagkabalisa ay lumalabas at lumalaki ng mabilis, ito ay tinatawag na anxiety attack o di kaya panic attack na mas matindi. Maaari itong maging bahagi ng panic disorder at kung minsan ito ay lumalabas ng walang maliwanag na dahilan. Ang stress ay maaaring humantong sa iba pang problema tulad ng insomnia, pagpapagod at hirap sa konsentrasyon. Umabot tayo sa
Next, ang uri ng ang depression. So, ang depression ay isang seryosong sakit or mga nararamdaman natin bilang learners. Diba, kapag nakakaramdam tayo ng pressure bilang mag-aaral sa dami ng mga ginagawa natin is parang ito yung nagiging way kung bakit tayo nade-depress na kung saan ito yung nagiging threat para diba, parang minsan naisip natin na parang gugustuhin ko lang ang mawala para hindi ko maramdaman yung ganito or kasi parang na-feel mo na hindi ka worth it or nagigilty ka kasi hindi mo nagagawa yung mga yung for example sa eskwelahan yung mga activities kasi hindi mo na siya magagawa ng maayos kasi nga dahil nakakaramdam ka ng depression. So, yung mga symptoms daw ng depression is yung feeling sad or having a depressed mood. Di ba kapag nade-depress tayo is parang hindi na tayo nakikihalubilo na kung saan nakakaramdam tayo ng lungkot or paiba-iba na yung mood natin. Tapos, yung pangalawa is loss of interest or pressure in activities once enjoyed. Ito yung sinasabi ko kanina na parang di ba may nakasanayan kang gawin pero kapag nakaramdam ka ng depression is parang ayaw mo na siya kasi hindi mo na siya na-enjoy na gawin. Tapos pangatlo is trouble sleeping or sleeping too much. Diba meron, kapag nasa stress is diba kapag na-stress tayo is meron yung tinatawag natin stress eating or meron naman dito sa depression is meron yung gusto lang natin na matutulog na lang tayo or minsan naman is nahihirapan. Yung mga iba, nahihirapan silang matulog. Pero imbes na lumabas-labas tayo para maiwasan yung depression is parang mas gugustuhin na lang natin na manatili sa isang area. Pang-apat is loss of energy or increased fatigue. Dito, dahil na sa depression, kasi minsan is andun ka lang sa isang area, is hindi ka na kumakain, or kung gusto mo is nakahiga ka lang. Dito na is parang, syempre, mawawalan ng lakas yung sarili mo na kung saan nagkukot siya ng yung last is increase in hopeless physical activity. Slow movement or speech. Ito yung sinasabi ko kanina na parang hindi na makakaramdam ng pagiging active yung sarili mo dahil mas gugustuhin mo lang na andun ka sa isang nagmumukha, gano'n. Tapos, feeling worthless or guilty. Ito yung kasi ngayon bilang mag-aaral, hindi mo na nagagawa ng maayos yung mga activities mo na kung saan nararamdaman na guilty ka or may mga hindi ka nagagawa. Tapos, yung difficulty thinking, concentrating on making decisions, thoughts of death or suicide. Ito yung sinasabi ko rin na, di ba, kapag na-depression, na nakakaramdam ka ng depression is parang ang hirap mo makapag-isip. Tapos, yun na yung sinasabi ko na ito yung serious na kung saan nararamdaman ng mga bata na gugustuhin na lang nilang mag-suicide or gusto na lang nilang mawala sila. Tapos, symptoms must last at least 2 weeks and must represent a change in your previous level of functioning for a diagnosis of depression. So, dito daw, yung depression daw is nagsisimula sa mga mag-aaral o sa mga bata na 15 simula sa 15 years old hanggang sa mid-20s is nakakaramdam daw ng depression. Tapos, between 80 to 90% people with depression even to respond well to treatment. So, dito na, sa mga banda na yun na age, is parang dito na sila nag-treat. Parang mas gugustuhin na nila magpa-check out para maiwasan kung ano yung gagawin nila para maiwasan nila yung depression. So, dito daw sa depression is mas maraming mga kababaihan ang nakakaramdam kaysa sa mga lalaki. So, susunod naman is obsessive compulsive disorder. So, ang OCD is considered a chronic mental health condition. So, ito daw yung pinakamatagal naman na nararamdaman na disorder ng mga mag-aaral. Kasi, parang halimbawa, yung halimbawa is, parang diba, yung disorder is, parang yung sa germs, is dapat mahirap siya tanggalin. Kailangan mo magpugas-pugas, gano'n. Kaya matagal daw itong nararamdaman ng mga mag-aaral. So, yung mga symptoms of obsessive compulsive disorder is yung fear of getting germs, a strong need for order, taboo thoughts, aggressive thoughts, excessive hand washing or cleaning, excessive organizing, ritualistic counting, and repetitively
ngayon ay dumako naman tayo sa learners with chronic illness. First, we have asthma. Ano nga ba ang asthma? Asthma is a long-term condition that affects the lungs. The airways become narrow, which makes breathing harder. A person may wheeze, cough, or feel tightness in the chest. Symptoms can be mild or severe and can happen often or only sometimes. Cold air, smoke, dust, or exercise can trigger asthma. When symptoms get worse, it is called an asthma attack. So, ang asthma daw ay isang sakit na connected sa paghinga mo. So, ang asthma ay namamana daw, sabi nila. Pwede mong makuha ito pagkapanganak mo or pre-stages, pwede ding bigla ka na lang magkakaroon, ganun. So, ang nakaka-trigger daw sa asthma are cold air, malamig na hangin, smoke, mga sigarilyo, ganun, dust, exercise can trigger asthma. So, yung pagpalagi kang napapagod, ganun, pwede kang magkaroon ng asthma attack. So, ano nga bang iba't ibang, may example ako dito. Example, a student starts coughing and wheezing during PE class because running triggers their asthma. They need to rest and use their inhaler. So, dito daw, yung student daw ay nag-ubo and, ano ba yung wheezing? Ano yung wheezing? Basta alam nyo na yon. During his or her PE class. So, dahil doon, sa pagkakapagod niya, na-trigger yung asthma niya. Kaya ang naging resulta ay kailangan niya magpahinga at gumamit ng inhaler. Minsan, pag yung sobrang asthma na, yung inaatake ka lang ng asthma, ang kailangan mo na ay nebulizer. So, what are the different types of asthma? First, we have the adult onset asthma. Ano nga ba ang adult onset asthma? Asthma that starts during adulthood, not childhood. So, eto naman, adult onset asthma is nagsisimula siya pag ikaw ay nasa adulthood na or 30 years old and above. Example, a 30 years old begins having asthma symptoms for the first time after moving to a polluted city. So, ayun, yung 30 years old daw, nagkaroon siya ng mga simptomas ng asthma simula nung lumipat siya sa polluted city. So, isa din yung rason kung bakit ka nagkakaroon ng asthma dahil sa polluted air. Next, we have the allergic asthma. Ano nga bang allergic asthma? Triggered by allergens like pollen, dust, or pet hair. So, ayun, ang allergic asthma daw ay yung nakaka-trigger sa asthma mo. So, example, a learner starts wheezing every time the classroom windows are open during pollen season. So, yun. Next is the asthma COPD overlap. Ano nga ba ang asthma COPD overlap? A mix of asthma and COPD, a lung disease, usually seen in older adults. So, ito, ang asthma COPD is pinaghalong asthma at yung COPD. When we say COPD, it's a lung disease. Sakit yon na sakit sa baga. So, usually, nakikita yon or nararanasan yon ng mga mas matatanda or yung mga nakakatanda. Example, an older person with long-term smoking history experiences both asthma, flare-ups, and COPD symptoms. So, ang madalas daw na nakaka-experience ito ay yung mga older person na may matagalan ng naninigarilyo or may history sa pananagarilyo. Experiences both asthma, flare-ups, and COPD symptoms. So, nagsasabay, mix. Next is the occupational asthma. Ano nga ba ang occupational asthma? Occupational asthma is triggered by things found at work, such as chemicals, dust, or fumes. Example, a factory worker develops asthma symptoms because of daily exposure to strong cleaning products. So, ang occupational asthma daw ay nakukuha sa trabaho. Example ng trabaho ay kung ang trabaho mo ay may kinalaman sa chemicals, dust, or fumes, may posibilidad na magkaroon ka ng asthma. So, ang example dito is a factory worker develops asthma symptoms because of daily exposure to strong cleaning products. So, kasi yung mga strong cleaning products like bleaching, ganun, malakas talaga yun. Kaya pag nalanghap mo,
may posibilidad kang magkaroon ng asthma or mahirapan kang huminga. Next, we have the seasonal asthma. Seasonal asthma happens only during certain seasons like spring or winter. From the word seasonal, season lang ang pagkakaroon mo ng asthma. Example, a student only experiences asthma during cold months when the air is chilly. Yun, di ba ang Philippines may 4 na season? Tag-ulan, tag-araw, ganun. So, ang seasonal, pag nagkaroon ka ng seasonal asthma, mararanasan mo lang yon every season. Hindi ka palaging mayroong asthma. Hindi mo palaging mararanasan o mararamdaman yon. Next is the non-allergic asthma. Triggered by things not related to allergies, like stress, exercise, infections, or strong smells. So, ang non-allergic asthma daw ay natitriggered sa hindi related sa allergies, kundi nakukuha ito sa stress, exercise, infections, or strong smells. So, example, a learner has an asthma attack after inhaling strong perfume. So, pwede din pala yun, no? May possibility din pala yung makatrigger sa asthma. So, kapag yung isang bata daw ay nakalanghap ng matapang na pabango, natri-trigger yung kanyang asthma. So, next is the exercise-induced asthma. Ano nga ba ang exercise-induced asthma? Triggered by things not related to allergy. I know, mali. Exercise-induced asthma triggered by physical activity, especially running or sports. So, ang exercise-induced asthma, from the word exercise, natitrigger daw ang iyong asthma pag ikaw ay gumagawa ng physical activity or especially from running or jog, naggaganon ka, or pag nagbubuhat ka ng mga mabibigat, ganon. So, ang example natin dito is, a student feels short of breath and starts wheezing after doing laps in PE. So, ayun nga, from the word exercise, tumakbo daw siya sa PE class niya. After niyang makapag-ikot ng isang lap, doon na na-triggered yung kanyang asthma. Next, we have the nocturnal asthma. Ano nga ba ang nocturnal asthma? Symptoms become worse at night. So, ito pa, nocturnal asthma is kapag yung asthma mo ay nagiging worse or mas lumalala pag gabi. So, example, a child wakes up coughing and having trouble breathing while sleeping. So, ito, yung bata daw, bigla na lang siyang nagising ng madaling araw sa kakaubo at pagkakaroon ng trouble breathing. Mahirap na paghinga habang natutulog. So, yun pala ang nocturnal asthma. Natitrigger lang yung asthma mo pag gabi. Nagiging worse siya. So, next, ano nga ba ang cause of asthma? The exact cause of asthma is still unknown. Wala pang alam, hindi pa alam ng kahit na sino. So, it often results from a combination of genetics and the environment. So, ito na yung sinasabi ko, it's either pwede mong makuha sa pagkapanganak mo, inherited, or pwede mong nakukuha sa environment mo. Sa background mo, sa nakapalibot sa'yo, ganun. Next, a person may develop asthma because their body reacts strongly to irritants like allergens, smoke, cold air, or infections. So, may malaking posibilidad na makadevelop ang isang tao ng asthma kapag malakas na nagre-react yung kanilang katawan sa mga allergens, or sa smoke, pananagarilyo, sa mga usok, cold air, malamig na hangin, or infections. So, example, a child whose parent has asthma grows up in a home with a lot of dust. So, yung bata daw na lumaki na may parents na asthma, nakatira sila sa bahay na madaming alikabok. Both genetic and environment increase the child's chances of developing asthma. So, pinanganak daw yung bata na walang asthma. Pero dahil sa genetic ng mama niya and yung background niya, yung environment niya, which is the house na madaming dust, may na-increase, tumaas yung posibilidad na magkaroon o makadevelop siya ng asthma. So, yun lang. Dito naman tayo sa learners with chronic illnesses. Dito sinasabi ng World Health Organization na
Ang diabetes ay isang chronic disease o pangmatagalang kondisyon. Ito ay nagaganap kapag ang pancreas ay hindi nakakagawa ng sapat na insulin o kaya naman ay hindi nagagamit ng mabisa ng katawan ng insulin ng nalilikha nito. Ang insulin kasi is yung, halimbawa nito yung insulin, isipin na lang natin na insulin is yung susi sa pinto, ay yung pinto in sense. Kapag wala yung susi, hindi mabubuksan yung pinto, ibig sabihin nun kapag wala ang insulin, ang mababang insulin, hindi mabubuksan yung pinto papunta sa cells. Na ang sugar kasi, yung glucose, yun yung parang magbibigay ng energy sa katawan natin. So kapag naiipon yun yung isang nagiging cause ng diabetes. So dito sinasabi din dito ng World Health Organization na mahalagang maunawaan ng glucose. Yun nga yung sinasabi, yung glucose yung pangunahing pinag-uunan ng enerhiya ng ating katawan. Nakukuha natin ito mula sa pagkain, ngunit kaya rin ito ikain ng katawan. Kahit kapag hindi masusunod ang tamang paggamit ng glucose dahil sa kakulangan o hindi maayos na pagkana ng insulin, naapektuhan nito ang normal na proseso ng pagbibigay ng enerhiya sa katawan. Dito yung mga uri ng diabetes sa type 2 diabetes. Type 2 diabetes affects how your body uses sugar or glucose for energy. It stops the body from using insulin properly, which can lead to high levels of blood sugar if not treated. So dito yung type 2 diabetes is yung ito yung parang ito yung tinatawag din na parang insulin resistance o yung dito may insulin pa rin ang katawan ngunit hindi ito nagagamit ng maayos. Tinatawag itong insulin resistance. Sa paglipas ng panahon, napapagod din yung ating pancreas at bumababa ang insulin production kaya tumataas yung blood sugar. Dito sa pre-diabetes, ito yung pre-diabetes, this type is the stage before type 2 diabetes. Your blood glucose levels are higher than normal but not high enough to be officially diagnosed with type 2 diabetes. Ito yung sinasabi nilang warning stage. Kapag hindi nagbago ang lifestyle, malaki ang posibilidad na maging type 2 diabetes ito. Pero kung maalisin natin yung unhealthy habits natin, pwede bumalik sa normal yung blood sugars natin. Next is gestational diabetes. Gestational diabetes. This type develops in some people during pregnancy. Gestational diabetes usually goes away after pregnancy. However, if you have gestational diabetes, you're at a higher risk of developing type 2 diabetes later in life. So dito, sinasabi na habang buntis, nagbabago ang hormones kaya minsan hindi gumagana ng tama yung insulin natin. Kapag hindi na-control, dito, tumataas yung blood sugar. Kahit na wala ito, pagkatapos mga anak, nananatili ang panganib na ma-develop ito o maging type 2 diabetes later on. In ang type 1 diabetes, this type is an autoimmune disease in which your immune system attacks and destroys insulin-producing cells in your pancreas for unknown reasons. It's usually diagnosed in children and young adults, but it can develop at any age. Dito, dahil po sa kukulang ang insulin-producing cells natin, hindi nakakagawa ng sapat na insulin ng katawan. Kailangan ng taong may type 1 diabetes ng lifelong insulin therapy upang manatiling ligtas sa kanilang blood sugar. Next, yung causes ng diabetes. Dito naman tayo sa causes ng diabetes. Dito, isa ang overweight, obesity, and physical inactivity. You are more likely to develop type 2 diabetes if you are not physically active and are overweight or have obesity. Dito kaya karamihan sa mga maapektuhan ng diabetes is yung mga matataba, yung mga malalaki ang katawan, yung obese o overweight, yun ang tapos yung mga taong hindi masyadong physically active, sila yung karaniwang natatamaan ng diabetes.
Insulin resistance, a condition in which muscle, liver, and fat cells do not use insulin well. Ito yung sinasabi ko kanina na insulin resistance sa nauna. Ito yung parang pumipigil sa insulin na pumasok sa ating katawan, siyang nagkakos din ng dito. Ito rin yung isang cause ng pagkakaroon ng diabetes, yung kung saan pinipigilan ng hindi yung parang hindi nagagamit ng gusto ng ating muscle, liver, at saka tabayong cells. Next is genes and family history. Having a family history of diabetes makes it more likely that a woman will develop gestational diabetes, which suggests that genes play a role. So dito sinasabi rin na parang yung diabetes is pwede mo rin mamana sa iyong parents. Or yung parang kung yung mga lola mo, mama, papa mo may diabetes, may case din na pwede ka rin magkaroon kasi through genes dito. Next, genetic mutations. Monogenetic diabetes is caused by mutations or changes in a single gene. These changes are usually passed through families, but sometimes the gene mutation happens on its own. So dito sinasabi yung genetic mutation, sinasabi dito na pwede rin siyang mapass through generation or through genes para generation. Tapos pwede rin itong mag-mutate ng sarili lang niya, yung genetic mutation. Cystic fibrosis externally produces thick mucus that causes scarring in the pancreas. Lumako naman tayo sa ibang mga causes of diabetes. Natripang cystic fibrosis, externally produces mucus that causes scarring in the pancreas. Ito naman, mga sakit na nakakakos ng diabetes. So, lumako naman tayo sa hemochromatosis. Ito ang causes the body to store too much iron. Pag nasasobrahan tayo sa iron, nagkakaroon tayo ng diabetes. Hormonal disease. Some hormonal disease causes the body to produce too much of certain hormones, which sometimes causes insulin resistance and diabetes. Ang halimbawa naman dito is yung pagkakaroon natin ng Cushing syndrome na nagpapataas ng hormones na nakakasagabal sa ating insulin. Damage to or removal of the pancreas. Ito naman kapag nagkaroon tayo ng or nasira yung pancreas natin or naoperahan yung pancreas natin. So, hindi nakakagawa ng insulin kaya magkakaroon tayo ng diabetes. Learners with chronic illness, also known as seizure disorder. Ito yung mga sakit na talaga ay mga mag-aaral na may seizures, kailangan talaga ng pangangalaga dahil grabe yung epekto sa kanila kapag ina-attack sila ng seizure. Ang ibang seizure is marami siyang uri, pero yung iba is hindi pa nalalaman sa hinihintay. Having a single seizure doesn't mean you have epilepsy. Epilepsy is diagnosis if you've had at least 2 unprovoked seizures at least 24 hours apart. Unprovoked seizures don't have a clear cause. May dalawang types of epilepsy. Ang una is generalized epilepsy. Ito yung kabuuan ng brain natin na nakaka-apekto talaga. And yung isa naman is focal epilepsy. Ang generalized epilepsy is the type that involves the entire brain, not just a single region. Dito naman is it only impacts of certain region or part of the brain. Ang halimbawa nito is absence, atonic, tonic, clonic. Tapos sa focal naman is mga seizures without loss of consciousness, yung bigla-bigla na lang nahihimatay.
Developmental conditions. Ito naman is kapag meron tayong autism. Allergy. Ang allergy naman is ito yung mga sobrang reaction ng immune system sa mga bagay na normal lagi sa karamihan ng tao. And meron itong mga halimbawa kagaya na lamang ng dust mites, pests, pollen, insects, ticks, molds, food, and some medication. So, ang types ng allergies is respiratory allergies. Ito naman kapag nauubusan tayo ng hininga, example nito is ang asthma. Kapag ina-asthma yung isang mag-aaral is, ayun, allergies yun. Then, food allergies. So, karamihan na sa mga tao is meron silang allergies sa food, lalo na sa mga seafoods. And skin allergies. Kapag nagkakaroon tayo ng skin allergies, parang tumutubo yung mga rashes natin sa katawan. Then, insect allergies. Kapag example nito is kapag kinakagat tayo ng lamok, diba namumula siya kapag. And drug allergies. Kapag nakakainom tayo ng mga gamot, kagaya na lamang ng mga antibiotics. And eye allergies. Kapag parang pag naglilinis tayo, naalikabuhan yung mata natin is na-irritate siya. And anaphylaxis. Kapag nagkaroon tayo ng allergy nito is mag-cause siya ng death. And causes of allergies. Genetics. Namamana din natin mga allergies. Kapag may allergy ng mga magulang natin, is pwede natin makuha sa kanila. And environmental exposure. Ito naman is nakukuha natin sa mga usok sa paligid, mga alikabok, gano'n. Tapos sa food, yun may sinabi ko kanina na karamihan sa mga tao may allergies nila sa seafoods. Insect stings, medication, ayun nga kapag nakakainom tayo ng mga gamot na hindi tinatamad ng mga katawan natin. Yung latex, ang mga latex naman is yung example nito ay yung latex na gloves. Airborne irritation, kapag nakakaamoy tayo ng mga usok ng sigarilyo, mga pabango, or mga chemicals, is nagkakaroon tayo ng allergies. Alaman natin kung ano ang kahulugan ng mga chronic illnesses, lumako naman tayo sa characteristics of learners with chronic illnesses. Learners with asthma. Ang mararanasan ng learners with asthma, unang-una ay ang dry cough with phlegma. Sunod naman ay ang blueness of lips or febrile chest. Dahil, nararanasan ng learners ito dahil na kukulangan siya sa oxygen. Tightness of chest, shortness of breath, and frequent respiratory infection and lack of energy yung mararanasan ng isang learners with asthma. Sunod naman ay ang
Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, atin namang pag-aralan kung ano nga ba ang mga circumstances na nagpapahirap sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Una ay ang living in remote places. Pangalawa, victims of war. Pangatlo, learners from indigenous group. Pang-apat, product of broken family. Panglima, street children from impoverished family. At pangkulay ay ang victims of abuse. Unahin natin ang living in remote places. Ano nga ba ito? Ayon dito, learners who live in geographically isolated areas, often far from urban centers and educational institutions. Dito makikita natin ang mga mag-aaral ay nakatira sa mga bundok. Dito, alam naman natin lahat na ang mga mag-aaral ay nasa bundok ay malayo ang kanilang tahanan sa isa't isa, kung gayon malayo pa ang panggagalingan nila mula sa paaralan. Kung gayon, nagkakaroon pa ng nagiging mahirap pa ang paglalakbay nila upang pumasok sa paaralan. Maaaring bumubugol pa sila ng ilang oras o ilang minuto para lang makarating dun sa mismo paaralan na kanilang papasukan. Compared dito sa atin, dito sa may baba, mas malapit na ang paaralan. At dito sa NBSU nga, merong mga bahay na malapit na pwedeng tuluyan ng mga estudyante na manggagaling pa sa ibang lugar. O kaya naman maganda na rin ang mga daan dito kung kaya nagiging madali na ang pagpasok ng mga estudyante kumpara sa mga tao o mga mag-aaral na naninirahan pa sa bundok. Pangalawa, ang isolation. Dahil nga malayo sila at nagiging mahirap ang kanilang pagpasok sa paaralan, may mga iba na hindi na lang pumapasok o mga magulang na lang nila mismo ang nagpapaaral sa kanila. Pangalawa, victims of war. These are the individuals who suffer harm because of armed conflict. This harm can be physical, psychological, or material, and can include death, injury, displacement, loss of property, and emotional distress. Exposure to violence. Imagine kapag ka nag-aaral ka tapos nagkakaroon ng gulo o war doon sa inyo. Nagiging mahirap para sa mga estudyante. Kaya naman, may mga ilan na hindi na lang papasok dahil hindi sila papayagan ng kanilang mga magulang sapagkat kung ano pang nangyari sa kanila sa labas. Displacement. Dahil sa mga kaguluhan sa isang lugar, may mga pamilya na napipilitang lumikas sa ibang lugar. Kung gayon, magkakaroon na naman sila ng adjustment kung paano sila papasok o lilipat sa kung paano na naman nila ililipat sa paaralan ng kanilang mga anak. Loss of family and community. Dahil dito, may mga pamilya na namamatayan. Halimbawa, ako, ang kasama ko na lang ay ang aking ama. At kung siya man ay namatay sa gera, paano na lang ang pag-aaral ko? Sino na lang ang magpapaaral pa sa akin? Economic hardship. Dahil dito, dahil sa kaguluhan na nangyayari sa ating paligid, nahihinto ang mga trabaho. Kung kaya't nagkakaroon ng paghihirap sa isang lugar. Health issues. Sa mga gaya ng mga pagbobomba, ito yung mga nalalanghap o nakukuha ng mga bata sa paligid, sa labas. Kung kaya't nagkakaroon ng health issues na siyang nagiging rason kung bakit nagiging mahirap sa mga estudyante na mag-aral kung merong war. Ang pangatlo naman ay product of broken family. These are refers to individuals who grow up in families where the parental relationship has ended due to separation, divorce, or other conflict. Bilang isang estudyante na mula sa broken family, alam ko kung gaano kahirap ang magkaroon ng pamilya na hindi buo, hindi lamang sa emotional, sa social, kundi sa lahat ng aspekto ng buhay natin ay maaapektuhan. Dito nagkakaroon ng kahirapan ang mga bata na mag-concentrate sa kanilang pag-aaral sapagkat bago pa man nila umpisahan ang kanilang araw sa kanilang tahanan, ay mayroon ng kalungkutan kaya nang papasok sila sa
paaralan, hindi nagkakaroon ng nagkakaroon ng excitement yung estudyante sapagkat kulang siya sa parents na nag-guide sa kanya. Dahil dito naaapektuhan din yung mga pag-aaral. Kumbaga, may mga aralin din na kailangan talaga ng magulang, ng gabay ng mga magulang. Ngunit dahil galing tayo or wala ang presensya ng ina at tatay dun sa tahanan, nagkakaroon ng kakulangan. Sapagkat may mga estudyante na kailangan nilang i-provide ang sarili nilang allowance o mga sarili nilang needs sa pang-araw-araw, kung kaya't may mga napipilitan na magtrabaho at pagsabayin ang kanilang pag-aaral. Ang pang-apat naman, children from impoverished family. Children who live in the street of a city, town, or village, often due to poverty. Effect of poverty in education of these children. Absenteeism. Dito, hindi na nakakapasok ang ilan sa mga estudyante dahil sa kahirapan ng buhay. Kung kaya't wala na silang allowance o pangpamasahe o pangkain sa pang-araw-araw. Kaya naman may mga ilan na napipilitan na mas piliin na lang na magtrabaho. Homework. Nahihirapan gumawa dahil walang gamit o tahimik sa lugar. Dahil sa kakulangan ng kanilang mga gamit, ay hindi na nila nagagawa yung mga activity or mga project or mga assignment nila na kailangan nilang ipasa. Kaya naman kung iisipin mo, kung hindi nila magagawa ito, ay maaaring bumagsak lang din ang kanilang grado. Kaya ang ilan, dahil sa kakulangan o dahil sa kahirapan ng buhay at hindi naman nila kayang i-provide yung mga kailangan ng isang mag-aaral, ay hindi na lang ito papasok. Under-resources school. Kulang ang libro, gamit o pasilidad. May mga mag-aaral sa ibang lugar na dahil sa kahirapan ng buhay, ay hindi sapat ang mga kagamitan sa paaralan. Kung kaya't ang ilan ay napipilitan na lamang na manatili sa kanilang tahanan. School district, nasa lugar na mahina ang kalidad ng edukasyon. May mga lugar pa rin na malayo sa kabihasnan. Ito din ay maaaring nasa liblib pa rin sila, kulang sa internet, kulang sa mga libro o kulang sa pera na natatanggap mula sa ating gobyerno. Kung kaya magkakaroon ng kakulangan, kung sa kanilang lugar, kung may kailangan sila, kung may kailangan man silang hanapin o pag-aralan sa isang aralin, ay mahihirapan pa sila kung saan nila kukunin ito. Compared dito sa atin, sa may baba, kung may kailangan man tayo, marami ng bilihan, marami ng may internet na at pwede na natin, sa isang pindot lang ay maaari na natin makuha ang kasagutan sa ating mga katanungan. At ang panghuli, learners from indigenous group. Cultural identity, mahalaga ang kanilang tradisyon at kultura. Dahil alam naman natin na ang mga IP ay mga mahiyain, kung kaya't nagiging mahirap sa kanilang sumabay sa mga mag-aaral na narito sa syudad, sapagkat sila ay mahiyain at nagkakaroon tayo ng diskriminasyon sa ating paaralan at hindi yun maiiwasan. Kung kaya nagiging mahirap sa mga estudyante na ilabas kung ano yung tunay na sila. Halimbawa nito, na bubuli sila dahil may mga indigenous people na hindi maganda yung pronunciation nila. May matigas, may mga salita na hindi nila mabigkas ng nabubulol sila. Kung kaya nagiging mahirap para sa kanila na tumayo sa harapan sapagkat yung makukuha nilang papupuli sa iba. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.